ulit tayo. Ito ang karburador ng ating Charade. Stock to. Okay? Ayan, kung titingnan nyo, Aisin. Ayan, Aisin. Okay? So, i-overhaul natin to. DIY lang to mga papi. Isa-isahin natin pagbaklas ito. Okay? I-explain ko lahat mamaya habang binabaklas kung ano yung mga kailangang unang baklasin para di tayo maligaw. Okay? So, medyo nakakalito to pero kabisado ko naman na to kaya sa abot ng ating makakaya i-re-record natin. Okay? So, teka. Medyo madilim. Gabi kasi pa mga paps kasi mas magandang gabi gawin para kasi ibababad to eh. Try nating baklasin ito. Nakikita naman siguro sa video kung ano yung mga kailangan baklasin. Okay? So, unahin natin baklasin dito. Kasi itong para sa pump. Itong para sa pump. Yan. Siya yung nagpa-pump. Yan. Yan. May tumulo. Kapag pinampiyon, may tutulo. Okay? So, yan ang unang babaklasin. Tatanggalin muna natin yung ayan, yung lock. Yung clip, tatanggalin para kumalas siya. Okay? Pagkakalas niyan, pwede natin tanggalin ng tornilyo. Tanggalin na natin dito. Tapos sunod-sunod na natin. Okay? Ayan mga paps, so continue tayo. Lagyan na natin ng flash. Kapag naka-zoom in pala, hindi natin pwedeng lagyan ng naka-zoom out pala, hindi natin pwedeng lagyan ng flash. So nag-zoom in tayo para pwede natin lagyan ng flash. Okay, so continue tayo. Tatanggalin natin tong clip dito. Ingatan natin, huwag tumalsik. Nasa tumatalsik yan. Tapos, lahat na matatanggal natin, ilagay natin sa isang lalagyan para hindi mawala. Play ka na sa taas, play ka na. Ayan, natanggal natin. So, lagay natin to. Then, next, ito naman ang tatanggalin natin. Okay? So, dahil may tubo siya, tandaan nyo lang kung saan nyo tinanggal. Ito. Pampigil ng hangin ito eh. So, dalawa lang naman yan. Ayan. Isa dito sa ibabaw, sa may bunganga. Malapit dito sa pump. Tapos, isa dito, malapit sa spring. So, tatanggalin muna natin to. Flat screw.
Tapos tanggalin natin yung screw. So, okay na to. Ito, hindi naman masyado itong kailangan linisin. So, tabi na muna natin sa isang tabi. Yan. Tapos next natin, sira na rin pala yung boots ng pump natin. Ayan. So, hahanap tayo ng boots na medyo maayos-ayos. May mga extra naman ako. So, titingnan natin kung meron tayo. So, next natin tatanggalin ito. Solenoid, ito, tawag nito. Magnetic solenoid. Okay? So, tatanggalin muna natin. 12 yan. Yan, magnetic solenoid natin, okay pa. Yan. Yan, okay pa yung magnetic solenoid natin, tas mga washer niya. So, itatabi muna natin, bago pa to. Hey, baby. Next naman natin, para matanggal natin itong buo, kailangan muna natin matanggal dito. Ito. Tapos tatanggalin natin itong spring na to. Tatandaan nyo lang kung saan nyo kinuha yung spring na yon. Yan. Yan. Ito. Importante din yung spring na yan. So tatanggalin muna natin yan bago natin matanggal ito. Okay? Love you, babes. Ayaw niya matanggal mga paps. So, ayan. So, free na siya. Pwede na natin tanggalin yung dalawang tornilyo. Itong dalawang tornilyo na to. Okay? Pag matigas mga paps, ang gawin nyo, kasi malulost thread yung Phillips nun. Ang gagawin nyo, vice grip pwede na. Isang malupit na vice grip lang yan, tanggal yan.
natin mga paps. So yung tornilyo na tinanggal doon, lagay nyo lang ulit dito. Ayan, huwag nyo na pag-iwalayin para hindi kayo malito. Tip lang ha. Kung hindi nyo pa masyadong kabisado, pagkatanggal nyo, kabit nyo lang ulit doon para alam nyo kung saan nyo nilalagay. Okay? Ayan. So dahil natanggal na natin, ayan. Dahil na natanggal na natin yung mga hindrance para matanggal yung ibabaw, pwede na tayo magtanggal ng upper part ng ating carburetor. Okay? So, ilang tornilyo lang to guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang yan sa ibabaw. Pagkatanggal yan, ingatan nyo lang na iangat. Yan, ingatan nyo lang na iangat nyo. Focus natin. Ingatan nyo lang na iangat ha. Kasi may maraming mahuhulog doon. So, ang gagawin natin ngayon guys, itong part 1 muna, magkakaroon tayo ng part 1, part 2, part 3 kasi matagal gawin itong carburetor guys. So, itong part 1 natin, puro pagbabaklas lang to, okay? So, para hindi masyadong mahaba ang video, masyadong madugo, kung itutuloy-tuloy ko, ano? So, meron tayong part 1, part 2, part 3. Ayan guys, iaangat na natin ano. Ngayon dadahan-dahanin yung pag-angat para sakaling buo pa yung gasket natin para magamit pa natin. Ano? So gagamit tayo ng flat na ano, katulad ng kutsilyo para sakaling okay pa, pwede naman natin magagamit. Pwede pa natin magamit yung ating gasket na carburetor gasket. Okay? Kasi mahirap maghanap ng carburetor kit ng para sa charade natin, no? Nandun pa yun sa Banawe kina Ma'am Jen. Medyo malayo-layo pa. Yan. Kung tatanong kayo kung ba't di ko muna na-ready, minsan kasi nire-ready ko. Isa pag tinanggal ko, okay pa, babalik ko pa. Okay pa yun. Hindi naman kailangang kada baklas mo, palit agad. Kung okay pa yun. Okay? So, yan ang mga natutunan ko sa mga matatandang gumagawa ng naglilinis ng carburetor. Mga specialist, hindi naman kailangan palit lahat. Basta linisin lang ng maayos. Tanggalin ng maayos, hindi mapupunit, okay yun. So, yan, iaangat na natin ano. Yan siya guys. Yan. Ito ang upper part ng carburetor. Dito yung floater, yung flanger. Okay? So, dadating tayo dyan. Yan. So, dadating tayo dyan. May explain ko din isa-isa yan, ano? Kasi ito ang pinakamahirap sa lahat. Ang carburetor, maselan to. Kung hindi mo kayang ibalik sa dati, lalong masisira yan. Okay? Yan. So, isasantabi muna natin
Tapos diretso muna tayo dito. Yan muna yan. Yan. So, buo pa natin yung gasket natin. Okay pa. Gawin natin, tanggalin natin ang buo. Kukunin natin siya, no? Yan. So, guys, nakuha pa natin siya ng buo. Yan. Yan. Okay pa siya. So, hindi natin kailangan ng bagong carburetor kit para sa charade. Basta ayusin nyo lang yung pagtanggal nyo. Makukuha pa siya yung buo. Yan. So, okay pa to. Tatabi muna natin. Tapos, ito yung tangke ng carburetor natin. Ano? Sa baba niyan may dalawang butas. Dito yung secondary at dito yung primary. Kasi kung tutuusin, kung nakakabit to sa charade natin, ganyan ang itsura niyan. Yan, nakaharap ka sa kanya, ito ang tangke. Ito yung Aisin na tatak, dito nakaharap yan. So ang secondary natin ito, ang primary ito. Tapos yung jettings natin nandun sa baba. Yan. Main jettings natin nandito. So tatanggalin natin yan isa-isa, guys. Okay? So di ko man mapaliwanag lahat, pero sana mapapakita ko naman sa inyo kung paano ko tinanggal. Yan. Yan yung mga parts ng carburetor. Actually, kabisado ko to, guys. Ang tagal ko nang hindi binaklas, siguro higit 1 taon na. Ngayon lang ulit. So balik na naman tayo sa umpisa. So ito yung reserve niya. Laging may reserve ang carburetor natin, okay? So tatanggalin muna natin. Pagka binuhos nyo to, guys, make sure na tatakpan nyo to at saka ito. Kasi dito merong bulitas at saka spring. Dito naman, andito yung parang tanso niya na parang square. Yung pabigat niya, may bulitas din dito na medyo malaki. Dito medyo maliit ang tanso, ay ang bulitas. Dalawa ang bulitas niyan, isa dito at saka isa dito. Tapos meron din tanso na parang square na pabigat niya, okay? So, pagka binuhos nyo to, make sure na tatabunan nyo yan o kaya kukunin nyo. Okay? So, kukunin nyo to, yan. Spring. Para sa flanger yon. So, doon naman sa loob, ito dito sa loob, merong lock yon na parang pabilog. Nandun sa pabilog na yon, nasa ilalim nun yung bulitas na maliit. So, safe yon pag binuhos nyo. Pero ang hindi safe ito. Yan, guys. Kung mapapasin nyo, ayan tatabunan ko. Tapos, ibubuhos ko, okay? Naibuhos ko na pero walang nahulog kasi tinabunan ko to. Ngayon, kukunin natin. Yan, ayun yung nahulog, guys, okay? Ayan, may maliit na butas doon. Ito yung kapag ka magsisilinyador kayo, may sisirit dyan papunta doon sa loob. So, may pabigat yon, guys. May bulitas yon, ayan. Clear natin. Yung bulitas, ito yung pinakamalaking bulitas dito. Tapos ito yung pabigat niya. Okay? Nakalimutan ko yung tawag pero kabisado ko itong mga to eh. Kabisado ko yun nun. Wala na naman sa isip ko. Pag-aaralan na naman ito. Pero kabisado ko pa rin naman buksan. Yung mga tawag lang kasi. Ito yung bulitas dyan. Pampabigat para pampigil nung sobrang paglabas ng gas. Para kontrolado. So, ito importante itong mga to. Huwag nyo iwawala yan. So, itatabi nyo yan. Lagay natin dito. Okay? Yan. So, gawin naman tayo dito. Ito yung main jettings natin. Yan. Focus natin. Yan. Focus. Yan. Main jettings yan. Tatanggalin natin yan. May numero din yan, guys. Okay? Katulad ng mga jettings natin to sa ilalim, may mga numero din yan.
Pati ito, may numero din yan guys. Tapos, nga pala, ayun yung sinasabi kong bulita sa loob. So, meron tayong pansungkit niyan. Nawawala lang yung pansungkit ko. Hahanapin ko yun. Pero, madali na lang yun. Kaya lang kunin ng ng long nose. Yan. So, tatanggalin muna natin ito. Okay? So, ayan. Iikutin lang natin yan ha. Sana lang hindi pa sira yung goma niya. Focus natin. Yan. Sana lang hindi pa sira yung goma niya. Kasi, yun ang importante dito. Meron kasi siyang parang washer na goma. O-ring niya, o-ring. Sana okay pa. No? Kasi, pag hindi, kailangan nating bumili ng bagong carburetor kit. Yan. Yan guys. So, okay pa yung goma niya. Hindi pa masyadong laspag. Ha? Yan. Okay na okay pa siya guys. Ang gagawin na natin dito, nilinisan natin, pero hindi natin pwede babad ng may o-ring doon. Babad sa gas kasi baka masira lalo. Ang gagawin naman natin dito, bubugahan na lang natin bukas ng hangin na malakas-lakas. Okay? So, itatabi muna natin to. Yan. Ang next naman natin is ito. Yan. Ito parang silinyador na yan. Yan. Pagka, para kasi ito sa aircon, sa pag pumihit ang aircon, itutulak ng ano bang tawag doon? Basta yun. Guide nyo lang ako guys kasi DIY lang tayo, di naman tayo professional, hindi tayo malupit na mekaniko, DIY lang talaga. Isa nakakalimutan ko yung tawag dun sa, kung ano man yung tawag dun sa parang advancer. Ano ba yun? Yun. Itutulak yan pagpasok ng aircon. Yan. Tulak. Kasabay no silinyador. Ano? Yan. So, tatanggalin muna natin ito. Bago natin matanggal itong dalawang tornilyo na to. Kasi pag tinanggal natin dalawang tornilyo, makukuha natin yung dalawang jettings dun sa ilalim. Yung primary at saka secondary. Okay? So, tatanggalin natin. Medyo madugo. Medyo mahigpit guys. Pero kaya naman. Yan, natanggalan natin. So, ang gagawin nyo na lang, make sure lang na kasi yung spring na to medyo masikip, medyo pumipitik yan. Yan, pumitik na. So, pag natanggal nyo na yon, pwede nang tanggalin to unti-unti. Kasi, ito talaga medyo masikip. Unti lang. Ang panglilinis natin guys, gas lang na unleaded. Pwede na yon. Yung iba kasi ang ginagawa, lacquer thinner. Masyado kasing matapang. Okay naman kasi bakal naman lahat to. Kaya lang iniiwasan natin yung masira yung gasket ng carburetor natin, yung kits natin, yung o-ring baka masira. Pwede na yung unleaded. Okay? Huwag masyadong matapang. Yung iba nga pinanlilinis yung lacquer flow para hindi ganun katapang. Yun lang naman eh. Basta importante, pagka nababad na, ang tawag ito, kailangan bugahan ng ng malakas na hangin. Okay? So, natanggal na natin nakita nyo.
Huhugutin na natin to. Ayan. Ayan. Paikot yan. Okay, tatanggalin natin to. Importante itong mga to guys, huwag nyo mawala. Kailangan may paglalagyan kayo nyan. Tapos, tanggalin na natin to. Meron pa yan dito guys. Plastic pa, isa pang bilog. Ayan. Kinabisado ko to. Ito una kong pinag-aralan kasi. Kahit di ko masyadong kabisado yung mga part niya. Kabisado ko sa tingin pa lang kung para saan yun sa karburador. Kinabisado ko. At isi-share ko sa inyo yan kahit na hindi ko masabi ko ano yung part na yun. Minsan nagkakamali ako. Pero kabisado ko ibalik yan. Kabisado ko tanggalin. So, tatanggalin naman natin itong dalawa. 14 to, alam ko. Yan. 14. O, diba? Kabisado ko. Tapos, medyo matigas to guys. So, kailangan ng puwersa. So, bumigay na sila. Ingatan nyo lang yan guys. Merong ano yan eh. Merong washer din yan. Ayun o. Makikita nyo may washer din yan. Tabi nyo lang. Basta tandaan nyo lang kung saan nyo kinuha. Pag hindi nyo matandaan, ilagay nyo sa isang tabi. Para kailangan yung part na yun. Magkakasama sila. Pwede kayo malito. Okay? Ayan yung washer nya. Ayan, washer niya. Ayan guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Ano ba yun? Ayan, kung mapapansin nyo yung secondary ayon, ito yung primary. Makikita nyo yan dito. Ayan, yan dalawa. Primary to. Secondary. Okay? So, ang pantatanggal natin dyan is flat screw. Yung flat screw. Kukuha tayo ng flat screw. Wag dito, babe. Doon, babe. Alis dyan na. Flat screw guys. So, gagawin nyo lang ganito. Papasok nyo lang yan dyan sa ayan. Makikita nyo, ito yung butas dalawa, tapos ayun sila. Papasok nyo lang yan dyan, tapos syempre flat screw, tatapat nyo lang kung saan sila. Tapos ikot nyo lang guys. Dahan-dahan lang ikot. Yan, matatanggal din yan. Okay? Pagkatanggal nyan, okay na yan. Yan, tanggal na yan. Tapos yung isa naman. Okay? Dahan-dahan lang kasi minsan nababasag yan. Yan. Yung mahigpit yun. Siyempre matagal kong hindi nilinis. Yan. So, kita nyo, lumabas na yung isa. Kukunin natin ng long nose. Yan. So, papakita ko sa inyo kung anong numero nyan. Wait lang, tatanggalin muna natin. Yan, okay? At tayo nag-o-opera dito ng ano. Tingnan natin kung may washer doon. Kasi minsan may washer. Pero ang alam ko, hindi ko nilagyan ng washer to eh. So, natanggal na natin ang main jettings natin. Ang dalawang main jettings natin. So, ayan. Sa secondary natin guys, ang nakalagay is ayan, 141. Okay? Kitang-kita nyo 141 sa secondary yan. Ilagay natin dyan. Tapos, yung primary jettings natin, ang nakalagay is, focus natin, focus. Focus, yan. Number 83. Ayan, kitang-kita nyo guys, 83. Okay? So, ayan.
Ngayon, wala tayo ng pantanggal nito. Kailangan matanggal din natin to guys. Yan. Isa to sa mga kailangan natin tanggalin. So dahil wala tayong pantanggal niyan, nandun sa kabilang bahay, ito muna ang tatanggalin natin yung venturi. Primary venturi, tsaka secondary venturi. Okay? So, ayan, may tigdalawang screw. Makikita nyo naman. Meron ding gasket to, kaya ingatan nyo, baka mapunit. Okay? So, ayan. Tatanggalin natin, ha? Pasensya na kayo guys kung hindi masyadong makita. Pero ginagawa ko lahat para lang maintindihan nyo. Makapag DIY kayo kahit paano. Kaya nyo yan guys. Ako trial and error. Ito na perfect ko. So, kaya ko na ipakita sa inyo. No? May lakas ako ng loob na ipakita na sa inyo kasi nakabisado ko na. So, ayan. Tanggalan natin yung primary venturi natin. Ayan, so naiwan dun yung gasket. May gasket din yan dito. Ayan, so huwag nyo nang tanggalin yung mga screw na yan. Diyan na yan, hindi na matatanggal yan. Lagyan na natin doon sa lagayan. Tapos tanggalin naman natin ito secondary venturi. Tagal natin guys, nasa pagbabaklas pa lang, ano? Lalo na pag ina-explain, hanggang matagal guys. So, itong video pa lang na to alone. Yan. Secondary venturi, okay ang kanyang gasket. So, tatanggalin natin. Yan, gasket niya. Para secondary venturi natin. Mga gasket, isa lang ang lalagyan. Yan. So, kukunin natin yung isang gasket. So, ayun yung gasket. Yung isa. Dandahan nyo lang guys, matatanggal din yan. Yan, natanggal na. Okay din ang sa primary venturi natin. Yan. So, okay ang mga gasket natin. Mga main gasket natin. Gasket ng primary jettings natin. Okay, yung o-ring. Okay. Gasket ng venturi. Okay. So, ayan, kompleto na nating natanggal guys. Maliban na lang dun sa sa bulitas at saka dito. So, try natin tanggalin to kasi ang sukat nito parang 8 yata o kaya 9. Try natin tanggalin ng gis. Kung kaya. Kasi alam ko malaki ang gis eh. Malaki nga itong gis. Natin ang 9. Hindi rin kaya. Yung ano to eh, open socket. Socket pala. Bukas na lang natin tanggalin. Pwede naman yan. Habang nakababad siya dyan, pwedeng tanggalin yan kung nakuha na natin. Itong bulitas try natin tanggalin kasi kaya naman tukutin ng long nose. Yan. Ito natin yung lock guys. So zoom in natin. Yan. Ayan yung pinakalock nung isang bulitas doon sa flanger. Okay? So lalagyan na natin ito doon. Tapos ayun yung bulitas. Kukunin na natin. Okay? So itataktak natin. Yan. Ayan na. Yan.
Mas maliit tong bulitas na to kaysa dun sa isa. Ano ba? Yan. Kung mapapansin nyo, yan. Magkaiba sila ng laki, ano? Magkaiba sila ng laki. Ito yung sa plunger, yung maliit. Ito naman yung isa sa may nilalabasan ng gasolina doon sa may primary, okay? Kabisado ko yan, guys. Itong unang-una kong inaral ng masinsinan sa charade, okay? Minsan nakakalimutan ko lang ibang tawag. Ayan. So, wala naman ng ibang kailangan tanggalin dito. Teka. Parang may isa pa. Okay na. Hindi naman natin kailangan tanggalin pa itong isa kasi 3 patong ito, guys. Ayan. Meron pang isa. So, bukas try natin tanggalin yan. Okay? Medyo maigpit eh. Maigpit yun. Meron 2 nuts dito. Isa. Tapos 2. Tapos sa ilalim. Isa. 2. No? So, try natin bukas tanggalin kasi yung pantanggal natin wala din dito. Yung din ang sukat nito. Yung sukat nito at saka yung pantanggal doon. Halos parehas. So, okay na to, guys. Bukas na natin ituloy ito. Ang importante yung mga maliliit na na parte. Tapos sunod naman natin tong upper part. So, una natin tatanggalin syempre yung flanger. Yan. Lagay nyo na dun. So, tanggalin nyo rin yung boots. Okay. Yan. Okay pa naman yung boots natin. May punit lang ng kaunti. Yan, may punit lang ng kaunti. So, okay na yan. Tapos next natin, guys, is yung floater natin. Okay. Sa pag-test ng floater, pag binalik natin tong floater, itatama natin sa tamang angle yung floater natin para siguradong hindi nalulunod or nag-overflow yung gas na papasok dito. Okay, tuturuan ko kayo kung paano. May tamang may tamang pag-aayos para maging angulo ulit. Saka na, i-explain ko yan doon. So, tatanggalin muna natin. Focus tayo sa pagtatanggal na. Ngayon, tatanggalin nyo itong unang rod na to. Yan. Lagay nyo doon. Tapos, itong floater mismo. Tapos, meron pa dito, guys. Ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan. Meron din siyang dito. Pumipigil. May spring din yan sa loob. Kung tatanggalin nyo yan. Ayan. Ito itsura niya, guys. At lagay muna natin dyan. Papakita ko sa inyo mamaya. Kunin natin ng long nose to. Yan. Ito, sa loob nito, guys, mayroong spring dito sa loob niyan. Yan. 3 na sila. Napapakita ko sa inyo mamaya. Ngayon na pala. Yan. Kita naman, guys, ano? Ang pag-assemble niyan, guys, ito ganito. Yung spring papasok sa loob, tas ito yung dun sa loob. Yan. Nagpe-play din yan sa loob. Okay? So, hindi ko alam, nakalimutan ko anong tawag dito, pero importante din yan. Kasi pag pumindot to, ito yung pipigil dun sa pasukan. Yan, sa pasukan ng gas. Dito papasok yung gas. Doon. Ngayon, pag napuno na yung tangke natin, yung floater, ipupush ng floater yan. Yan. Focus natin. Ipupush ng floater to. Pag push ng floater, ito naman ipupush doon. Pipigil na ngayon yung pipigil na ngayon yung gas. Okay, so importante din to. Huwag nyong iwawala. Actually, kasama din yun sa carburetor kit eh. So, next naman natin ito. Ito may tawag dito, guys. Nakakalimutan ko lang talaga. Minsan hindi ko natin nakakalimutan ko yung mga tawag pero alam ko paano baklasin, alam ko paano balik. Okay? So ingatan
ingatan nyo to kasi may spring din to. Mahaba spring nito guys. Tumatalsik yan. Ingatan nyo yan na yan. Tumalsik na. Diba? Yan. Yan. Mahaba yung spring niya. Ayan spring. Yan. Pagpapasok nyo yan pag ganyan. Tapos ayan. Sumin natin. Yan. Ang pinakalock niya na ito. Yan, yan ang pinakalock niyan. Yan, pag binitawan nyo, hindi natatalsik yan. So, kapag tatanggalin nyo, kasi minsan, kunyari, mahigpit yan, ano? Ngayon, pagka tatanggalin nyo, kasi luluwagan nyo, sasama kasi yun. Yan. Yan, yan, sumama siya. Minsan, bibitaw yan. Tatalsik, okay? So, pigilan nyo hanggat maaari. Okay? Yan. May spring yan dito yan. Bumobomba din to eh. Nakalimutan ko lang kung ano yung mga tawag. Pero guys, explain natin yan isa-isa sa mga next videos natin. Okay? So, focus muna tayo sa pagbabaklas ngayon. Yan. So, eto guys, yan. Kita nyo naman, malaking flat screw ang gagamitin natin dyan. So, yung pantanggal natin nasa loob ng sasakyan. Hindi ko rin nadala dito, hindi kompleta. Pero at least nabaklas na natin halos lahat ng kailangang baklasin. May naiwan na lang. Ito na lang naiwan dito sa upper. Tapos dito naman sa mid, ang naiwan natin is ito na lang. Yan. Yan na lang. Tapos itong sa ilalim, hindi naman natin kailangan baklasin yan. Okay na yan. Ang kailangan na lang natin dito linisin, tanggalin ito. Ito. Sa mga nagtatanong guys, ayan. Ito po ito po yung likod ng carburetor natin, ano? Explain ko na rin dito. Ang silinyador natin para sa idle natin, ito. Okay? Yung malaking tornilyo na yan na mayroong spring na mahaba. Okay? So sa air and fuel mixture, ito po 'yon. Okay, guys? Yan, i-explain ko po sa inyo. So sa pagtimpla po nito kailangan, sabi ng iba, higpitan mo hanggang sa pinakamahigpit niya. Yan. Air and fuel mixture to guys, hindi lang po to hangin, ano? Air and fuel mixture po to, yan. Ayan, kunyari yan ang pinakamahigpit niya, ano? Pag mag-adjust na kayo niyan, ang pinaka-adjust kasi ng iba, kung hindi 3 full na ikot, 4. Kung hindi 3, 4. Kailangan full na ikot guys, ha. Nakita niyo guys, ha. Iikutin natin pabalik. Yan, kalahati. 1. Yan, 1 na yan. Ano? Isa pa. 2. Isa pa. 3. 4. Yan. Kadalasan, yan ang timpla niyan. Kung hindi 4, 4 and a half. Okay? Andun lang yun guys. So, yan lang ang pagtimpla niyan guys. Okay? So, sana naman na-explain ko na maayos at na-gets nyo. Ito naman yung silinyador natin, yung minor natin. Okay? Yan naman nagtitimpla ng minor ng ating sasakyan. Kung tataas o hindi. So, yan ang titimpla ng tawag nito. Kumbaga kung may tachometer kayo, RPM. Okay? Minor RPM yan yun. So, itataas nyo lang kung gusto nyo taasin. Higpit, paluwag, kung gaano kababang minor ang gusto nyo. So, okay na to. Hindi na natin kailangan pambaklasin ng buo kasi hindi maimportante iba. Pero kailangan natin bugahan ng malakas. So, kailangan nating ibabad or linisan ng gasolina. Okay? Linisan ng gasolina yan. Yung loob. Kuskusin natin, bukas lilinisin natin. Ngayon, bababaran lang muna natin. Ayan, yung mga madudumi na yan, matatanggal yan guys. Okay, so ilalagay natin sa isang lalagyan para doon natin ibabad, no?